Magandang gabi po sa ating mga giliw na taga-subaybay. Miyerkules pong muli, 3 ng Disyembre sa taong 2014. Kaya't muli pong sumasahimpapawid ang programang ito upang maghatid ng mga huling kaganapan sa mga paaralan sa buong sangay ng Kabanatuan at upang tumalakay ng mga usaping may kaugnayan sa mga programa ng Kagawaran ng Edukasyon. Ako po si Alan David Valdez. Sa ngalan po ng ating Schools Division Superintendent Dr. May Eclar, ako po si Jane Valderrama. Makakasama po ninyo muli kami sa isa na namang edisyon ng palatuntunang DepEd Hour. Sa atin pong teleturuan ay tampok po ngayong gabi ang topic tungkol sa time measurement, kung saan ating teacher presenter ay si Ma'am Erlyn Ariola, Teacher 1 ng Obrero Elementary School. At para makapiling na po natin ang ating mga panauhin, tunghayan na natin ang ulo ng mga balita. Key personnel ng Division Office sumailalim sa training orientation on the new roles, function, and structure of the Schools Division Office. Memorandum of Agreement sa pagitan ng DepEd Cabanatuan City at East-West Seeds Foundation nilagdaan kahapon. Walong guro sa sangay ng Cabanatuan pinarangalan bilang outstanding teacher ng rehiyon. Regional Research Congress natapos na kahapon. EPS season, isa sa mga presenters. Gulayan sa paaralan ng Eastern Cebu National High School muling ibinalik. At sa detalye ng ating mga balita, pinangunahan mismo ni City Schools Division Superintendent Dr. May Eclar noong isang linggo ang pagsasanay para sa mga pangunahing tauhan ng DepEd Division Office para sa mga bagong gampanin at istruktura ng tanggapang pansangay ayon sa Rationalization Program. Ang pagsasanay ay ginanap sa Hotel Stutzenberg sa Clarkfield, Pampanga. Ang pagsasanay ay naglayong bigyang diin ng mga bagong gampanin ng mga DepEd personnel sa Central, Regional at Division Offices sa balangkas ng Rationalization Program. Kabilang din dito ang paglilinaw sa ugnayan ng mga bagong hati o units sa bagong Schools Division Office at sa kanilang nagtutulong-tulong na operasyon. Sa istruktura ng Rationalization Program, nahahati na ngayon sa 3 tanggapan ang tanggapang pansangay, ang Office of the Schools Division Superintendent, ang Curriculum Implementation Division o CID, at ang Schools Governance and Operations Division o SGOD. Layunin din ang pagsasanay na ipaunawa sa mga personnel ang mga competencies na kailangan at upang mayroon silang gabay sa paghahanda para sa gagawing open ranking ng mga bagong mabubuksang posisyon. Ang pagsasanay ay nagbigay ng pagkakataon sa mga trainees upang magkaroon ng hands-on at visual activities sa modeling ng Central Office, Regional Office at mga Schools Division Offices sa pamamagitan ng collaborative effort. Naipakita ng mga trainees ng sangay ng Cabanatuan City ang kanilang kahandaan sa Rationalized Division Office sa pamamagitan ng kanilang mga outputs at reports na binubuo ng oral presentations at oral defense. Kabilang sa mga sinanay na personnel ng sangay ang mga Education Program Supervisors, Public School District Supervisors at mga officers in charge sa iba't ibang tanggapan o sangay tulad ng cash, supply, research, planning at ICT na nasa anyo na ng rationalized structure mula pa noong Hunyo. Sa pagbaba ng NOSCA sa linggong ito para sa mga posisyon sa rationalized structure ng Schools Division Office, inaasahang permanente ng mapupunan ng mga angkop na personnel ang mga bagong tanggapan at gugulong na ang tanggapan ng sangay sa ilalim ng rationalized program sa pagpasok ng taong 2015. Samantala, nilagdaan kahapon sa pagitan ni Schools Division Superintendent Dr. May B. Eclar at ng kinatawan ng East-West Seeds Foundation na si Ginoong Fritz Collantes ang Memorandum of Agreement kung saan magiging sponsor ang East-West Seeds Foundation ng mga binhing gulay para sa mga gulayan sa paaralan program sa mga napiling public elementary schools sa sangay. Ang East-West Seeds Foundation na may sentrong tanggapan sa Quezon City, Manila ay komersyal na provider ng mga binhing gulay at iba pang halamang pang-agro-industrial, subalit nagbibigay ng libreng binhi sa public sector bilang bahagi ng kanilang corporate social responsibility.
Ayon kay Ginoong Colyantes, nangalap sila ng datos sa DepEd Central Office tungkol sa pambansang nutritional status sa mga public schools sa may bakurang mapagtatamnan ng gulay at iba pang pagkaing halaman. Base sa impormasyong ito, si Colyantes ay nadistino dito sa Gitnang Luzon bilang project coordinator para sa identified public schools na pwedeng mabigyan ng mga binhing gulay na maitatanim at maaani para mapabuti ang nutritional status sa mga mag-aaral sa mga recipient schools. Ayon naman kay Dr. Wilfredo Sison na siyang Education Program Supervisor sa Araling Panlipunan at kasalukuyan may hawak din ng EPP-TLE at signatory sa Memorandum of Agreement, 15 public elementary schools dito sa Sangay ng Cabanatuan City ang tatanggap ng mga binhing gulay na kaloob ng East-West Seeds Foundation para sa kanilang gulayan sa paaralan program. Magsisimula sa papasok na Enero ang delivery sa mga recipient schools ng mga binhing gulay na magmumula sa East-West Seeds Foundation. Kabilang sa mga binhing gulay na ito ang tinagurian ni Ginoong Colyantes na lowland vegetables gaya ng talong, pechay, kamatis, okra, upo, kalabasa, patola, sili, sitaw, sigarilyas at munggo. Magbibigay din ang mga technician ng East-West Seeds Foundation ng libreng pagsasanay sa pagtatanim at pag-aalaga ng gulayan para sa mga mag-aaral, guro at mga magulang sa mga recipient schools. Samantala, 8 mga guro mula sa Sangay ng Cabanatuan ang pinarangalan bilang Regional Outstanding Teacher sa Rayong Pilipino, Clarkfield, Pampanga. 5 sa Antas Elementary ang pinarangalan kabilang sina Noel Villamar at Danilo Bondok sa District 1. Kasama rin sina Dean Jason Disangco ng District 2, Cesar Ray Spirito ng District 3 at Jose O. Barcelo ng District 4. Kabilang naman na pararangalan sa Antas Sekundarya ay sina Gypsy Corpus ng San Josef National High School, Teresita Sarangaya ng Mayapiap National High School at Abraham Ramos ng Camtinio National High School. Bukod sa parangal na kanilang matatanggap, makakabilang din sa The Story of My Life, Book 1, ang mga storya ni Sarangaya at Villamar. Sa iba pang mga balita, natapos na kahapon ang Regional Research Congress kung saan naging isa sa mga research presenters si Education Program Supervisor Dr. Wilfredo Sison. Si Dr. Sison ang pambato ng sangay sa Supervisors category para sa Best Researcher. Samantalang nag-present din at pambato rin ng sangay sa Administrators category ang punong guro ng San Josef National High School na si Ginang Leonora De Jesus. Sa kasalukuyan ay ginaganap ng awarding ceremony subalit hindi pa natatawag ang mga itinanghal na Best Researchers. Tatanggap ng cash prize at plaque ang mga tatanghaling Best Researchers sa Administrators category at Supervisors category. Sa iba pang balita, muling nilunsad ang programang gulayan sa paaralan ng Eastern Cebu National High School sa panguna ng Technology and Livelihood Education. Sa ilalim ng programa ito, inatasan ng iba't ibang pangkat ng mga mag-aaral na magtanim ng iba't ibang uri ng gulay sa mga lugar na malalapit sa kani-kanilang silid-aralan. Sa paggabay ng mga gurong tagapayo ng bawat pangkat mula sa una hanggang ika-4 na taon, inatasang magtanim ng sili ang mga mag-aaral sa unang taon, talong naman ang nasa ika-2 taon, okra ang sa ika-3 taon at kamatis ang sa ika-4 na taon. Matatandang nauna nang inilunsad ang programang gulayan sa paaralan noong taong 2000 sa ilalim ng pamuno ng dating punong guro ng paaralan na si Ginoong Abraham Lamug. Ang pagkakabalik ng programa ay alinsunod sa Continuous Improvement Program na itinataguyod ngayon ng kasalukuyang punong guro ng ECNHS na si Ginang Eloisa De Leon. Inyo pong natunghayan ang ating pong mga balita ngayong gabi. Sa ating pong pagbabalik, tutunghayan po natin ang Tele Turuan.